thinking like a servant. Okay? In Numbers chapter 14, verse 24, the Bible says, "But my servant Caleb, because he had another spirit with him, hath followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it." I always wanted you to say, yun bang anak mo makikinabang? You see? Yun bang nanay mo nakinabang? Yun bang kapatid mo nakinabang? You see? Ako, I thank God that my mom died. He died serving God. My sister died serving God. Ganun din to. Sabi ko nga, Lord, salamat ha. Kinukuha mo kami na nagsaserve. At di kami matatakot yan. At ang sabi rito, his seed shall possess. Okay? Doon ko nakita yung kabutihan ng Diyos. Sabi ko, Lord, kung hindi pa, you see, bago sila namatay, nakita nila, yung mga anak nila, nagpapatuloy. Okay? Kaya dapat ang mindset natin, sinabi ng Philippians 2:5, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Dapat ang mindset mo, hindi lang sinabi ng nanay ng tatay mo, dapat yung mindset na kagaya ng sa Diyos. Father, we thank you. Samahan mo kami. In Jesus' name I pray. And all God's people say, palakpakan natin ang bayanihan. Come on. Please sit down. Thank you very much. Okay? Maraming salamat. Kahapon may nag-post sa kanyang My Day, "Happy Pagod." Okay? Kung nakita mo yon, happy pagod. Kasi sila yung nag-asikaso sa mga gamot at lahat. Maraming tao, maaga pa lang nandoon na. Talagang pag nasa simbahan kang to, mapapagod ka. Okay? May mga tao napagod sa mali eh. Napagod gumawa ng mali, napagod magplano ng mali, napagod ng ganito. Oh, siguro hindi naman lingid sa inyo na nagkaroon ng video na in-upload, okay? Last week, okay? Nasabi niya, tulungan niyo po yung aming simbahan. Ito po yung nangyari sa Cavite City. Yung simbahang yan, sinimulan ni Bill Anderson, yung ating pinakalolo, okay? Yung tumulong sa atin, okay? Ando doon si Ramil, kasama ko yan. I'm supposed to be the speaker, okay? Sabi ko sa pastor, pag nagpunta ako dyan, it's either hindi sila magsimba o magsimba sa baba. So pumunta kami. Ang ginawa ng church, nagsimba ng 7:00 ng umaga. Inunahan kami. So hindi na ako papasok. Sabi ko, no, dito lang ako. I will not interfere. It's a church. I respect you. But the pastor came in and said,
hiyain ang bata. Hindi mo pwedeng taasan ng boses. Okay? Pag hiniya mo yan, verbal abuse yan. Okay? Kahit mali yung bata. Okay? Kanya, we are repealing that law. Dahil merong biblical discipline. Okay? It's not punishment. Okay? At magulo. Tinutulungan namin hanggang ngayon. Papagod kami, inaayos namin to. Then isa pa. Sabi ko to sa isang church, tuloy lang kayo, ito gagawin natin ha. Basta huwag mag-aaway. We are servant of God. I want you to understand that we are not a CEO. Jesus is. We're not entitled. Servant is what we are in the sight of God. We are servants of God. Lahat tayo servant. At nagsisimula sa utak yan. Pag dumating ka sa punto na iniisip mo, ba't ako utusan? Bakit ako paglilibad? Ba't ako pag gagawin yan? Bakit? Ano ba ako? Sa trabaho ito ako, tapos dito. We're servant. To be a servant requires a mental shift, a Christ-like mindset. Kung si Kristo na Diyos na nagkatawang tao, iniwan ng pagka-Diyos at pinanganak sa sabsaban, nabuhay bilang tao for one reason, just to die on the cross, to take my place, to take your place. Sino tayo para umangal? Isang privilege siya na nagsaserve tayo. Privilege siya na nagagamit tayo ng Diyos. Privilege siya na yung binigay sa ating time, talent, and treasure, yung binigay sa ating gift, ay ginagamit natin as a good steward of the manifold grace of God. Ano sinasabi ko sa inyo lagi? Yung 1 Peter 4:10, di ba? As every man has received the gift, okay? As every man received the gift, may tinanggap kang gift, okay? Ano sabi? Even so, gamitin mo yan sa isa't isa. Kasama dyan yung kinaiinisan mo. Kasama dyan yung nanira sa'yo. You see? Nung pinabasa ko sa asawa ni Pastor Ferguson, this is my text. Pastor, kahit pasawayan, initira tayo niyan. Tulungan natin. By mindset. The same one to another. Why? As a good steward of the manifold grace of God. Kung pipiliin ko yung paglilingkuran ko kasi gusto ko siya, mabait siya sa akin, kasi pinakita ka niya ako mabuti, pareho lang kami ng kontraktor ng DPWH. Bakit? Ang pinapaboran niyan yung nagbigay ng pabor, tama? You see? Sa eklesiya, sa gawain ng Diyos, wala tayong pinipili. Lahat yan, paglilingkuran natin. Kanya natutuwa ko sa inyo kahapon, tama? Nakita niyo yung mga taong pumunta, 600. 300 na nagpa-reserve, pero yung isa pumunta, nagpagupit, ngipin, dental, tapos yung salamin, you see? 4 halos ang isang tao. Anya umabot ng 600. Naglinis tayo. Tinanggal yung mga toldo sa labas. Nandun si Preacher Arman, tinatanggal, nagliligpit. Yung iba naman nasa office, nagsaserve ng mga pagkain. Yung iba naman nag-aasikaso. Lahat yan. Bakit? Because we have given a gift at ginagamit natin yung gift na binigay sa atin ng Diyos, not to be a proud person, but because we are a good steward of the manifold grace of God. Gamitin mo yan. Jesus himself took the form of a servant. Ito yung klase ng puso na gusto ng Diyos sa atin. You see? Kung si Kristo na tagapagligtas ay naging tagapag-serve, sino tayo? You see? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, God cares why we serve than what we do. May ginagawa ka nga, pero kung ang motibo mo, manghiya ng iba, ang motibo mo para sabihin mas magaling ka, that's wrong. The reason is, why do you do that? Bakit ka magpapakapagod? Bakit? Kasi I always tell, this is my way of saying, Lord, I love you, tiligtas mo ko, makasalanan ako, tinubos mo ko. That's why I told nung Friday, you know what, Goodwin, I really appreciate Tatay Eric eh. Sabi ko, alam niya kami dun eh. Pero tinuruan niya kami. Alam ba, tinuro sa amin yan? Nung unang Sunday na nag-Bible study sa amin? Ha? Ano? Tribulation. 7 seals. Anong alam ko sa tribulation? 7 seals. Tinakot kami.
Hanggang sa mag-preach itong si Ferdy Cunanan, nag-preach siya ng Sunday night, at itinuro, so nagpabaptize ako kasi, yun ang sinabi, di pa baptize. Yung pala, hindi ako saved. Until He guided me. Attitude matters more than achievement. Sa mata ng Diyos, mga kapatid, servant's heart is better than the spotlight. Huwag mong pangaraping nasa harapan ka. Huwag mong pamaraping, ikaw no. Ang inahanap dyan, servanthood. Serve not for recognition. Kasi ito yung pinakapuso ng Panginoon. Ito yung klase ng puso na gusto ng Diyos sa akin, sa iyo. This is what God wants from us. Serve coming from your heart. Kasi mapapagod ka. It's not about money. It's not about recognition. It's not about being popular. No. It's about us pleasing God. Ano sabi ng 2 Chronicles 2:25-2? At ginawa niya yung tama sa harap ng Diyos, pero ang puso niya ay hindi. Imagine gumagawa ng tama, may galit, ngit-ngit, inggit sa puso. Hindi pagpapalain yan. Kahit ginagawa mo yung tama, kahit pinaganda mo kayo mga adult ladies, pinaganda nyo, okay? Pero pag mali ang puso, wala. Kahit maganda tugtog, kahit maganda kanta, kahit marami kang ginawa, pag hindi tama ang puso, wasak. Kasi, kahit ang daming pang naturuan, kanya dapat chikin natin. So anong real servants serve with God with a mindset, what? Number 1, servants think more about others, about themselves. Pag ikaw ay nagsiserve, ang tinitignan mo, iba, hindi ikaw. Okay? Servant focus on others. Hindi mo tinitignan yung sarili mo. Ito yung tunay na humility. Not thinking less of yourself. Okay? But thinking of us less. Ito kasi yung sinabi ng Philippians 2:4. Huwag mong tignan ang bawat isa sa inyo. Okay? Kundi bawat isa naman ay sa iba't iba. Okay? Ibig sabihin, you lose your life. You need to forget yourself. Kailangan ko rin magpahinga Kailangan ko rin gawin ito Mga minamahal, listen. Meron akong tsuri sa buhay ko. Principle na kinakapit. The do it anyway principle. What is that? Efforts will be ignored. Success will be envied. Kindness will be misunderstood. Your best will rarely feel like enough. Hindi sapat. But you know what I do? I do it anyway. Gagawin ko pa rin. I will build what might tear down. I will give what may never return. When I give the whole amount of money for this LED wall, I don't expect the return. When we give this LED wall first, 2015, 10 years ago, I never expect pagpapalain. No, I don't do that. I do it anyway. Shine in the world that prefers you dim. Kasi pag matanda ka na, pag 61 ka na, sino rito yung 60 pataas? Okay? Bakit hindi ka nagtaas? Mukhang 60 lang pala yan. When you look back through the years, it would not be the judgment that you remember. It will be the chances that you did not take. Dahil sabi mo, baka mapagalitan ako. Baka kulangan kami, baka kapusin ako ng pera. You were not meant to live a half life. Do it anyway. The do it anyway principle, niyakap ko yan. Wala akong pakialam. Ina-adjust ko yung schedule ko sa school. Ina-adjust ko yung schedule ko kay pastor, sa trabaho, para ipag-drive ko siya. Nung pumunta kami ng Abra, nitong Thursday, binabaybay ko yung papasok. Okay? Nakita ko, sabi ko, I remember. Binata pa ako noon. Nagkaasawa. Jeff was small. Doon nagbe-birthday si Jeff. Every May. Tatawid kami, balsa, isasakay, pupunta doon, titira ng one week, Bible study, soul winning. We do it anyway.
Sabi nila, Pastor, ba't di mo? Masaya ako nagpapatuloy yan. Masaya ako na tinuloy ni Pastor Carlos at ngayon yung anak niya nagpapatuloy. I thank God for that. Tanong, nawala ba yung pagtatrabaho ko dyan? Hindi, bakit? Nakita ng Diyos yun eh. You see? I do it anyway. I lose myself. At tumakita ko, at nakasakay pa sa amin, yung isang member nila. They never heard anything. I do it anyway. Okay? At doon kami sa Pega, Luba. Sabi nung isa, Pastor, I was the pastor there when you first came. Sabi ko, yeah, I remember. Thank you. I don't even know that the pastor who died. I do it anyway. Okay? Nagbigay ako ng pera. I do it anyway. I prayed for them. You see? Habang kumakain sila doon, I was just looking. Pastor kayo? Not my time. I'm okay. I do it anyway. Palabas na kami. Okay? Ginabi na kami. It's worth the trip. I do it anyway. Have you forgotten yourself so that you can serve others? Huh? You do it anyway. Number 2, servants think like stewards, not owners. Pag servant ka, you will think like steward. Katiwala. Hindi katiwaldas. May binigay yan Diyos sa'yo. Okay? Real servants serve because they have a mindset that servants think like stewards, not owners. Sa buhay natin, mga kapatid, we are stewards. Katiwala. God owns everything. Ito yung sinabi ng Psalm 24 verse number 1. Ano sabi ng Psalm 24 verse number 1? Tingnan mo ha, kung paano yung isinalansa ng Diyos, yung kaisipan. Ang mundo ay sa akin. Ang kabuuan ng mundo ay sa akin. At maging yung nakatira, wala kang pag-aari. When you came here, you have nothing. Ano yung unang-unang sinabi mo nung lumabas ka? Ano yung unang-unang lumabas sa bibig mo? Wayne, ikaw Johans, anong unang-unang lumabas sa bibig mo? Di ba ano? Wa! Ano yung wa? Short ng wala. We have nothing. The Lord owns everything, the fullness, the people. So what does it mean? God owns it all. Ako, bahay, lahat. Wala tayong ginawa. In the Bible, a steward was a servant entrusted to manage an estate. Merong ipamamahala sa iyo. Pag hindi ka naging maingat dyan, kanya nga sinasabi kong madalas, sa Luke 16 verse number 10, tingnan mo ha, Luke 16 verse number 10, tingnan mo, ikaw na tapat sa maliit, kung yung kwarto mo, kung yung maliit na ministry mo, kung yung maliit na gawain, hindi ka maging faithful, ba't ka bibigyan ng malaking gawain? Ba't ka bibigyan ng malaking sweldo? Ba't ka bibigyan ng malaking support? Maging faithful ka muna sa maliit. I-honor mo ang Diyos sa maliit. I-honor mo sa mga bagay na meron ka. At yung hindi tapat sa maliit, hindi ka rin magiging tapat sa malaki. Okay? Kung yung toothbrush mo lang nakakalat, yung chinelas mo hindi mo maayos, tapos gusto mo pagpalain ka, tapos gusto mo lihilera ka doon sa mga nepo babies, o alam ko, ang kinain natin, sige mo, magkano kinain natin? Mga 550? Ako hindi, 300 titles. Oy, mali pala, 759. Kakainis. You see? Do you think they're enjoying their life now? Ano sabi niyo siya? Please, wag niyo na po siya ng bash kasi nagkakaroon siya ng anxiety. Pa-flex-flex ka dyan, tapos ko yung anxiety. Ano sabi ng verse 11? Ng Luke 16. Yun naman ha? Pag naging tapat ka sa pera, okay? Unrighteous mammon, bakit hindi ka bibigyan ng pagpapala? Pag hindi ka naging tapat sa pera, ba't ka bibigyan ng tunay na kayamanan?
Verse number 12. Ito, napakaganda to. Pag hindi ka tapat sa hindi sa'yo. Okay? Itong ministry to, hindi akin. Sa Panginoon to eh. Okay? This is God's ecclesia. This is God's ministry. I want to be faithful here. Now, ang tanong, why would God give me my own? Kung hindi ka faithful sa ministry, kung hindi ka faithful sa boss mo, kung hindi ka faithful sa tao, sa hindi sa'yo, ba't ka bibigyan ng sa'yo? Verse 13, anong sabi ng Word of God? Okay? Walang servant na pwede mag-serve sa dalawang Panginoon. Mamumuhi siya, matutuwa siya, mamahalin niya, ikaw siya hawak, ang iba ilalapastangan. You cannot serve God and Mammon. You have to choose. You see, we have to choose. Are you the owner or are you the steward? Joseph was that kind of servant. Makikita mo sa kanya yung servant's heart. Makikita mo sa kanya, pinagbalakan siya. Okay? Imagine, hindi niya kasalanan. Nabigyan siya ng vision ng Diyos. Okay? Na yung kanyang liwanag ay magiging maliwanag, na ultimo tatay, nanay niya, mga kapatid, at yung mga tanim nila, yuyukod. Hindi niya kasalanan yun eh. Panginoon nagbigay. Kanya nang nakita ng Diyos si Joseph, anak ng kamote ito, walang ginagawa, hindi magsumbong. Nangialaman Diyos. Ginamit ng Diyos yung mga kapatid niya para magalit, para matuto si Joseph na maging responsable. Kasi walang alam si Joseph eh. He does not know the principle of serving. He does not know the principle of self-control. He does not know the principle of servanthood. Wala siya. Parang nepo baby yan eh. Mayaman ang tatay ko, pangalawa ko sa bunso. Hello? You see? So nung kinuwento niya sa kanya mga kapatid, uy, lahat kayo, luyo ko sa akin. Nayabangan. Sabi ng mga tao, ito na naman tong kapatid natin, susumbungan tayo sa tatay. Siguro patayin na lang natin to. Sabi ni Reuben, ba't natin papatayin kapatid natin yan? Ilaglag na lang natin sa balon. Di parang ganun din yun. Oh, yung 10 kapatid niya, pinagbakalakan siya. 12 sila eh. Tinapon. At nung tinapon, sabi nilang ganun, eh anong gagawin natin dito? Ba't tinapon? Eh di siguro uwi natin yan, okay? Anong ginawa? Tama-tama may dumadating na mga taga-ibang bansa papunta ng Egypt. Okay? At pagdating na roon, binenta siya. Can you imagine? From pit to prison. From prison to palace. What will be your story? Huh? Joseph was a good example of a second man. Lahat ng pinagkatiwala sa kanya, gumanda. Lahat ng pinahawak sa kanya, nagkaroon ng prosperity. Okay? He makes his leader successful. Hindi yung nasa ilalim ka, sisiraan mo yung nasa unahan mo. Okay? Hindi yung ikaw ay may pinaglilingkuran, tapos wala kang magandang masabi doon sa boss mo. Anong nangyari? Yung Potiphar, yung Pharaoh, pinagpala, yung jailer pinagpala, because of Joseph's sake, I ask you, pag ikaw ba naging staff ko, pagpapalain ako? Pag naging partner ba kita, will God prosper me? You see? Sabi nga ni Pastor Fajardo, alam mo kahit saan ako pumunta, nakikilala ko. Bakit? Wala ka daw tigil ng kababanggit sa akin eh. Natural, sino babanggitin ko? Hindi ko naman pastor. He makes his leader be good. And he makes his master rich and successful. Can that be said to you? Ha? Simula na mag-serve to dito. Pagdating ko ng Friday, sabi nung alak ni Alan tsaka ni Ruth, Pastor saan ako? Birthday ko na next Tuesday. Next Monday. Oh, happy birthday. Ano regalo mo sa akin? Ano ba gusto mo? Kobe sana, Kobe. Yung kulay pula, ito. Anong size mo? 37. Leather shoes yun eh. Buksan mo yan. Oh, binuksan. Anong ginawa ko? Dino, meron ka ba nito? Meron po. Sige. Bigay mo sa akin, babayaran kita. Hindi po, regalo ko na po. Hindi sa akin to ha.
Sabi po ni Pastor Faro, di po, kasiyahan ko po yun. Sigurado ka? Opo. Okay. Binigay yata kanina, ewan ko kanina binigay. Kay Paulo? Ba't suot-suot? Okay? Sabi ko kay Alden kanina, Alden, may sapatos ka na. Salamat po. Tanong ko sa iyo, pag meron ka bang kasama, uunlad sila, pagpapalain, o maghihirap kasi kasama ka? See this principle. Potiphar entrusted Joseph with his home. Imagine na, yung buong bahay ni Joseph, pinagkatiwala kay Joseph. Okay? Walang itinira. Ano sabi ng 39:1? At si Joseph ay dinala sa Egypt. Okay? At si Potiphar, yung isa sa mga opisyal nitong ng Egyptian, dinala siya sa Ismailites na bumili sa kanya. Isipin mo ha, habang tinapon siya, dumaan yung Ismailites. At pagkatapos, yung Ismailites, binenta si Joseph, nakatayo si Joseph, sabi ni Potiphar, may bago ba mga tauhan? Opo, ito, mabili nyo. Sabi nga ni Potiphar, gusto kita. Ano pangalan mo? Joseph. Kilala mo ba ako sino ko? Sino ka? Pak! Opisyal ako ni Pharaoh. Bastos ka. Mangupo ka. Sorry po. Ano pangalan mo? Joseph po. Imagine ha. Spoiled. Tinuruan maging humble. Okay? Verse 2. Kinulong siya, pero ano makikita mo rito? And the Lord was with, come on, help me. Tanong ko sa iyo, are you saved? Are you saved? Therefore, the Lord is with you. Ba't hindi makita si Kristo? Ang narinig, reklamo. Ang narinig, iyak. Ang narinig, yung sentimiento. Ang narinig, pangit. Tingnan mo ha? At si Joseph ay sinamahan ng Diyos at siya'y pinagpala. At siya ang lalaki at namamahala sa bahay ng isang Ehipto. Verse 3. Ito ha, verse 3. At nakita ng Diyos, nakita ang Diyos kay Joseph. Tanong, sa opisina mo ba nakikita ang Diyos? O sasabihin, di ba sabi Baptist yan? Di ba sabi save yan? Ba't ganyan nagmumura? Ba't ganyan nainom? Ba't ganyan nagtitiktok? Ba't ganyan nangaaway? Okay? The master saw the Lord was with him. Bakit? Kasi the Lord made all He did to prosper in His hand. Pag may binigay ba sa iyong ministry, pag may binigay sa iyong tao, pag may pina-follow up sa iyo, pag may nadikit sa iyo, tumitino ba? That's why I always say, nasa ng tropa mo? Come on! The Lord made all that He did to prosper. The Lord. Kung talagang matino ka, kung talagang mahal mo ang Diyos, magre-reflect yan sa kasama mo. Makikita yan sa ministry mo, gaganda yan. You see? Alam mo, sabi ni Pastor Fajardo, andun si Doc Henry, naalala mo? Nung dumalaw tayo, sabi, andun yung mga men. Hindi ako nagkamali na si Joey ang nilagay ko. Gumanda ang Pasay. Kung hindi po, biyaya po ng Diyos yan, tinuli lang po namin. Hindi, kung iba ko binigay yan, ewan ko. Sabi ko, hindi po. Ginawa ko lang po yung tama. Kasi, hindi sila makapaniwala. 1 year after, ito tayo. You see? That's why I always tell you, kung maayos ka, maapektuhan mo yung iba. Hindi pwedeng ikaw lang. You see? You see? Hindi pwedeng ikaw lang. Ibabalik tayo ng Diyos sa Psalm 1. Ano sabi ng Psalm 1? Verse number 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the godly, nor stand in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Tama? Hindi siya nakipag-ano. Verse number 2. But his delight is in the law of the Lord. Yun ang kasiyahan niya.
At sa kanyang kautusan, ito'y pinagbubulayan araw at gabi. Verse number 3, ipinamuhay niya yan. Siya'y magiging parang isang puno na nakatanim sa tabi ng dagat, ng ilog. At siya'y magbubunga sa tamang panahon. At lahat ng kanyang dahon ay hindi magiging kalat. Ito pinakamatindi. Lahat ng gagawin niya, pagpapalain. I ask you, do you really love God's Word? Do you practice God's Word? Bakit pumapalpak yung hinawakan mo? You see? Why would God bless a person na hindi ina-apply yung Word of God? Okay? Ano sabi ng Joshua 1:8? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate in day and night, that thou mayest to do, according sa sinasabi. At pagka ginawa mo yan, you will make your ways what? Prosperous. Then you will have what? Good success. Matrak ang tao. Pambira, alam ko to, palpak to, gago to, siraulo to, luko-luko to Ba't ganyan? Walang sekreto. Ikapit ang Word of God. Tayo mag-a-adjust, hindi ang Word of God mag-a-adjust sa atin. Balik tayo kay Joseph. Ano sabi ng Genesis 39:4? At si Joseph nakasumpong ng biyaya. Nag-serve. Anong ginawa? Ginawa siyang overseer, pangulo, pinuno, pastor, or waiting bishop sa kanyang bahay. At lahat ng hawakan niya. Just try to imagine, pinagkatiwala, hindi Egyptian. Verse number 5. At dumating ang oras na siya'y ginawang tagapamahala sa bahay, sa lahat ng meron siya. Listen, read, come on, 1, 2, 3, go. And all that he had, and the Lord, come on, blessed Egyptian's house for what? For? Can it be said to you na si Joey Sako pinagpala, yung kumpanya mo pinagpala, yung mate pinagpala, kasi ikaw ang naroon? You see? And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. I always tell you, nasaan ang tropa? Okay? Nasaan? Dapat yung malapit sa iyo, nai-inlove sa ministry, nai-inlove sa gawain, minamahal. We teach a little in what we say. We teach more in what we do. We teach most on who we are. That's why I told you, di ba? Never ask advice from people who has not experienced, who have never been where you want to go. Ano ituturo niya na mag-serve? Hindi marunong mag-serve. Pinipili ang pagsaservan. Ano ituturo niya na mag-teach? Hindi marunong mag-teach. Ano ituturo niya mag-akay? Wala nga bunga eh. Ano ituturo niya magbigay? Hindi nga nagbibigay. You see? Ano sabi na verse 6? At lahat ay iniwan sa kamay ni Joseph, maliban sa pagkain. Sabi, Joseph, lahat pakialaman mo huwag lang yung kinakain ko Ano pa? Joseph was goodly person and lubhang favored ng Diyos. Listen. Potiphar gave Joseph complete responsibility over everything he owned. You see? Nung pinadala sa akin yung schedule ko, sabi ko kay Rhoda, is this right? I'll be speaking twice? Yes, Pastor. I thought I was only speaking once. No, twice. Why twice? What would be my topic? Kung ano daw nasa puso mo. No. Alam ko may assign sa topic No. That's how He trusts you. Why don't we just give my slot to other people? No. It is not BP who told me. It is the men, the 100 men ng MBBE. They want you to preach.
Sabi ko, baka mag-i-issue sa iba yan. No, tanggap na nila yan. Potiphar will not worry in the word when Joseph is there. Joseph made every decision for Potiphar's household, maliban sa kakainin ni Potiphar. Lahat pinagkatiwala. He became a second man to Potiphar. Potiphar had no worries. I ask you, can your boss say that about you? Na pag ito pinahawak mo, pag yan si Alec Caparo, pag yan si James Gabilan, pag yan si Joshua Ong, ang pinahawak mo, pag yan si Eugene, wala kang iintindihin. Pag yan si Josh Lestino, wala kang iintindihin. Pwede bang sabihin, because of Neil Aguirre, Bible Baptist Church of Pasay was blessed. The Bible says Potiphar prospered because of Joseph. Does your boss prosper because of you? Huh? Last week, maraming kumalat ng mga video. Sabi nadadala. Kaya na lang ako. Sabi ko, sige, pipigay ko doon. May sumugot na. Sabi niya, nakita ko to, pinis ko. Yun nga, pinadala lang po sa inyo para at least alam niyo, ha? Sige po, salamat. Sige po. Joy, pinanood ko eh. Sige po, almost 58 minutes. Okay lang sa'yo? Sige. Okay ka na? Opo. I ask you. Pag mayroon bang problema, ikaw ang tatawagin? Potiphar was blessed. Kanya lang nagkagusto yung asawa ni Potiphar sa kanya. Okay? So Joseph learned servant heart doon. Then si Potiphar, nagkagusto yung asawa niya kay Joseph. Araw-araw, tinutokso, halika rito, masahihin mo ko. Ma'am, hindi ko po kayo pwedeng galawin. Kasi po, ito he learned self-control. Okay? So ano nangyari? Okay? Nakulong siya. Wala siyang kasalanan. But the thing is this, the jailer that pinuntahan niya, pinagpala. Imagine yung mayor, siya naging mayor. The jailer entrusted Joseph with his jail. Tingnan mo sabi ng verse 20. At kinuha ng boss ni Potiphar si Joseph at dinala sa prison, nakulong sa National Believed Prison, na kung saan ang mga nagse-serve sa hari ay nakakulong. At siya'y nakulong. Verse 21. Ito matindi. But the Lord was with Joseph. Imagine kung saan siya mapunta kasama niya, Panginoon. Pwede siya magreklamo, Lord, ano ba? Sinitap lang ako eh. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nang-away, hindi siya gumawa ng eksena. Hindi siya hirap na ako, pagod na ako, wala nakakaintindi, ginawa ko naman lahat, tapos ako makukulong. But the Lord was and showed him mercy. Anong ginawa? Binigyan siya ng pabor ng Diyos sa harap ni Bantag. Sino si Bantag? Ay, hindi na pala si Bantag. Ano, wala na pala, nagtatago pala yun. Sino ba yung sa National Believed Prison? Nakalimutan ko. Okay? Sabihin natin si Bantag, di ba? Siya'y binigyan ng pabor sa paningin ng prison. Verse 22. Tingnan mo ha. Tingnan mo linyahan. At si Bantag, huwag na lang. Yung NBP na lang. Baka yung pinaka prison guard, ibinigay kay Joseph ang lahat ng prisionero at lahat ng ginagawa sa kulungan. Si Joseph ay mapakana. Yung maganda. Verse 23. At hindi na tinignan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na sa kanyang kamay. Kapagkat lahat ng kanyang ginagawa. Okay?
ay naging pagpapala. Siya ang simula. He became a second man to Potiphar. He became a second man to the jailer. Can you imagine kung saan siya dinala? Hindi naging issue. He was thrown as a servant. He became the boss, the wonderful blessing. He was thrown into the pit, to the prison. He became a person. The cream rises to the top. Okay? Pag binigyan siya ng lemon, ang asim, no? He made a lemonade. You know what Joseph is saying? I don't know why this thing's happening to me. But I do know how I am supposed to act. Wala akong control sa mga tao. Wala akong control sa circumstances. Sino magagalit? Kapatid ko nga, pinagbalakan ako eh. But it was the Lord who is in my life. Kanya sabi ko sa inyo, kahit magalit na lahat, basta kasama mo ang Diyos at ginagawa mo yung tama sa harap ng Diyos, panalo ka, boy. Doon tayo. Okay? I ask you. Okay? Potiphar, the prison jailer, they turned the responsibility over to Joseph. Wala silang worry. He is reliable. Pag ikaw ba binigyan ng responsibility, gaganda? You were here when Pastor Benny said, I don't have any person who can teach cheerful giving except your pastor. And operation go. We did. Kumalat na turuan. I ask you, do you do your best with your job? Kahit ayaw mo? Masayang bang ginagawa yan? Pagdadrive na naman to. Pupunta na naman dito. May pagagawa na naman. Tago nga tayo. Kanya ako noon. Pagkatapos ng service, hindi ako naalis. Hihintay na ako. Tatanong ko si Pastor, may iutos po kayo sa akin, Pastor? Bakit? Kasi kung wala po, pwede na po ba akong umuwi? Kung meron po, I'll stay. I like you. Yes. Kanya ngayon naging palatuntunan sa MBBE. Pag andyan dyan pa si BP, walang alis. Kaya sabi niya, Pastor, sakay mo na sa kotse. Isasakay ko yun. Pag nakasakay na, magbubunyi lahat. Yes, nakasakay na si BP. Thank you, Pastor. Wala yun. Gusto ko na rin umuwi. You see? Joseph is in prison on false charges. And yet he's rising on the top. Servant. Do you spend all of your time dreaming? Yung bang what might be? The thing that you'd like to see? Eventually, Pharaoh entrusted the entire nation to Joseph. Bakit? Sa kulungan, naging kakosa niya yung butler at saka yung baker. Sabi niya, alam mo, may pangarap kami. May nakita akong ganito eh. Ay nako, ikaw mamamatay ka, ikaw makakalaya ka. O pag natulungan ka, nakalabas ka, huwag mo kalimutan. Ay siyempre, tinulungan mo ko eh. Namatay nga yung isa, yung butler naman nakalaya. Nakalimutan si Joseph yung pangarap. Hindi nag-react si Joseph. Okay? Ngayon, nung nagkaroon ng panganiginip yung mahare, si Pharaoh, walang maka-interpret. Sabing gano'n ng butler, ay tako, napakaingot ko. Boss, bakit? May katropa ako dun. Alam niya lahat. Pag nakausap mo yan, nako po, wala ka ng problema. Hindi nga. Ba't di mo sinabi? Nakalimutan ko. Sa tuwa ko kasing managing sinadya ng Diyos yun na makalimutan. Ano nangyari? Genesis 41:38. At sabi ni Pharaoh, nung sinasaysay ni Joseph, sinong tao ang may ganyang klaseng spirit? Sinong tao ang may ganyang klaseng spirit? Okay? Verse 39. At sinabi ni Pharaoh kay Joseph, kung paano ipinakita ng Diyos sa iyo lahat ng bagay nito, wala nang pinakamatalino, wala nang pinakapantas na kagaya mo. Ikaw ba pag nakausap ka ng ansay, makikita yung katalinuhan mo, katangahan mo? Pag nakausap ka, marinig yung kapaitan? Kung pagbabasihan yung mga post mo sa Facebook, yung post mo sa Instagram, yung post mo sa X, will they see God?
Kung may makikinig sa'yo, mabibless? Let God be a God of your life, the God of your Facebook, the God of your social, the God of your job. Iyan mo silang makita nilang Panginoon. Sabi niya, wala nang matalino kagaya mo. You see? Ano sabi sa 40? Ikaw ang magiging pinuno ng bahay ko. Ano man ang sabihin mo, susundin. Huwag lang yung trono. Huwag kang uupo dito. I will be greater than you. Ito nangyari kay Tore, di ba? Oh. Pinagkatiwalaan, nag-appoint. Hindi niya dapat gawin yun. Verse 41. At sinabi ni Pharaoh kay Joseph, nakita mo? Ikaw ang binigay ko sa buong lupain ng Ehipto. Verse 42. At kinuha ni Pharaoh yung kanyang singsing at nilagay sa kamay ni Joseph at pinasuot siya ng magandang damit at nilagyan ng gold chain para siyang si Wamos. O para siyang vlogger. Di ba? May gold chain eh. Hindi, si Sophio na lang. Si Sophio. Oh. Sa kanyang liig. Okay? Ibig sabihin, hindi mataba si Joseph. May liig eh. Oh. Verse 43. At siya'y pinasakay sa chariot. Ano yung chariot na yan? Second chariot. Ano yan? Yung first chariot kay Pharaoh. Okay? Kung panahon natin yan, nakalimusin yan o Rolls Royce. Are you with me? Oh. At mayroong sumisigaw, lumuluhod, at ginawa siyang pinuno sa buong Ehipto. Kinamuhian, pinagtulungan ng tropang kapatid, naging katulong, pinakusahan, nakulong, sa kulungan ginawa yung tama, nakilala yung tao magdadala sa palasyo, ginawang pinuno. Bakit? Servant's heart. Verse number 44. At si Pharaoh, sinabi kay Joseph, ako ang pinuno. I am Pharaoh. Okay? And without you, shall no man lift his hand on foot in all the land of Egypt. Meaning, kung wala ka, walang magtataas ang sino mang tao o kamay sa Ehipto. Meaning, walang pwedeng mangyari ng walang pahintulot mo. Verse 45. At tinawag ni Pharaoh si Joseph na hirap big kasi ni Sapna Paniya. Sapna Paniya. At binigay sa kanya ng asawa si Asenat na daughter ni Potiphar. Kita mo ha? Priest of On. And Joseph went over all the land of Egypt. What can you see here? Okay? Sabi ni Pharaoh kay Joseph, who can do a better job than Joseph? Ito sinasabi ko lagi sa inyo. Naranasan ko sa Sprague, Philippines. Naranasan ko sa Napocor. They don't want to leave me. They don't want me to get out of the company because I bring success to them. You see? Kanya nung mag-resign ako sa Sprague to be a part of the GTBA, they said, if your church cannot feed you, you can come back here anytime. That was 38 years ago. Kung may expertise ka, ramdam yan, hindi lang sa isang aspeto, kundi sa lahat ng aspeto. That's why I ask you, di ba? Okay ka ba? Ha? Okay ka ba? Ginagawa mo yung tama. Sino sa inyo sumakay na ng aeroplano? Taas ang kamay. Pag sumakay ka ng aeroplano, di ba? Looking out on the plane window at night, dalawa makikita mo. The world outside at yung reflection mo. Makikita mo mukha mo dun, tama? It is a reminder that every journey outward is also a journey inward. Makikita mo, pero ako ayoko umupo sa window eh.
Ay, lako, bakit? Ihi ako ng ihi. Na-istorbo ko, pero yung iba doon ka, okay? Window, makikita mo, yung labas at yung sarili mo. What does it mean? You think about, saan ako galing? Who I have become and where am I going? Listen, travel doesn't just show you new places. It shows you. Sino ka? You see? Sino ka? Kagabi, tumawag yung mga pinuntahan ko sa Ilocos. Boss, thank you at patay. Oh, bakit? Tuwan-tuwa po yung mga member. Sabihin mo doon sa nagluto, ha? Hindi nga namin, ano ko, papakain sa'yo. Sabi ko, no, simple lang ako. Masarap ka mo yung itlog na nilaga na may nilagay na ganyan, ha? I like it. Hindi po kayo na ano doon. Sabi ko, I like Indian food. Talaga? Sige po, pagbalik niyo po next year, ha? Next year? Oo, ayusin natin. Oh. Then mamayang konti before that, doon kami, kumakain kami, kasama ko yung tatay mo, Amor. Koy, ha? Oh, September 8 to 12, ha? September 8 to 12, ha? Andun tayo. Sabi ni Ellen, naku, teka muna. Sinabi ni Pastor Sauko, kausapin mo si Harriet para malaman mo yung schedule. Bakit? Wala si Pastor nasa sa Thailand. Hindi pwede yun. Wala. Sinabi ko, kausapin mo si Harriet. Hindi na mabago tama? Si Daddy G. Salva na, opo. Sige, Kuy, anong gawin natin? Tuloy mo yung conference. Ikaw nagsimula ng conference to Ikaw nagsimula to, kanya na bago. Tapos wala ka. Di, palitan na lang natin. O sige, Kuy, sino na papalit natin? O sino gusto mo? O. Sige, kayo magbigay. O sabi ko, padala ko si Rene at si Dante. Okay sa'yo. Sige, Kuy, kami bahala. Isipin mo back to back ni Rene at ni Dante, si Dr. Army G. Salva. You see? Pangarap ko yun Pangarap ko. Sila tutupad. Tutuloy mo pa rin. Opo, ako na bahala. Sabi ko kasi pag sinabi ko sa inyo, si Harriet kausapin nyo, wag ako. Kasi ako oo, pero hindi ko alam. 9 to 10, 9, 10, 11, nag-post din itong si Pastor R.A. Meron tayong ride. Baptist Day, papunta tayo ng Oriental Mindoro. Sabi ko, Kuya R.A., I'm sorry, I will not be around. You know how I love to ride. Kanya lang nasa Thailand ako Okay? Sabi naman ni Pastor Butch, Manong R.A., I'm sorry ha, nasa UK ako. Ito masama. Pag wala ako, hindi nasama yung tropa. Hindi pupunta si Godwin, hindi pupunta si Pastor Dan Sapanta, hindi pupunta si Pastor Dan Gonzales, hindi pupunta si Berchan, hindi pupunta yung mga tropa. Sabi ko, pumunta na kayo, parang awa nyo na. Parang di naman mahalata. Sabi niya, Manong, ikaw lang naman ang sinusunod namin wala nga ako. I ask you. Ngayon nakita ko, Gemma, yung church nyo, ha? Di ba? Nasa second floor na kayo, second floor. Tama? Samantalang nandito si Pastor Romy at si Mama Esther, tama? Andun lang tayo sa mababa. Ngayon, pambira, ang ganda ng altar niyo, tama? Sa Nara, di ba? Akala ko yung Nara, kahoy. Yung pala naman, National Association ng mga nakakulong. Restrictive. Pambira, narat, ano pala yun? Acrostic ng mga nakakulong at mga may sakit. Kala ko pa naman, punong-puno na. Ba't wala akong makita ang puno ng nara dito? Okay, ngayon, yung anak ng pastor na nagpapastor, pinaganda yung building. Hindi ko lang alam kung maiimbitahan ako doon para mag-preach. Hindi ko alam kasi hindi ako malakas doon Kasi, pero nakakatuwa. Pag nakita mo rin yung simbahan sa, di ba? Sa Rizal, di ba? Sabi ko, pambira, sumasakses itong mga to. Itong kamoting to, nag-post ng mga kape. Sabi ko, pwedeng mag-order ng Doppio Campana? Naku, Pastor, hindi po namin alam yan. Sabi nito ni Richelle,
Double espresso lang yun. You see? I'm just playing words kasi yun ang ginagawa ko pag umorder ako sa Starbucks. Can I have Doppio Campana? Again, sir? Doppio Campana. Can you explain that? What is that? Okay. Tall cup, 3/4 whipped cream, and 2 shots on top. Yun lang pala eh. Doppio. Sige, sir. Can you just imagine where they are right now? Mga namatay ang tatay na mga yan. Namatay si Pastor Tony, namatay si Pastor Romy. Am I right? Pero ngayon, pag pinunta mo yung churches nila, gumaganda, not because of me, because I push them. You have to believe in yourself. You don't need to say, no, wala, kawawa, ministry yan. You see? And now they're having success, and I thank God for that. What do you see? The travel just show you new places, but it shows who you are. Sino ka? The quality of your work reveals the quality of your spiritual life. Kanya pag save ka, yung klase ng trabaho mo, hindi ka lang nagmamap, hindi ka lang nagtuturo, hindi ka lang nagbabantay ng gate, hindi ka lang nagdadrive. You're doing it for God. Anong sabi ng Colossians 3? Okay? Verse number 23. Tingnan mo sabi ng Panginoon, ha? Colossians 3, 23 and 24. Ano sabi? Okay? Kanya pag nagsasaksa ka ng mga anti-rabies, ginagawa mo yan, no? Ano man ang ginagawa mo, gawin mo ng buong puso sa at hindi sa tao. Bakit? Verse 24. Alam mo na sa Diyos tatanggap ka ng reward of inheritance kasi nagsiserve ka. Hindi boss mo, hindi yung supervisor, hindi man yan, Panginoon ng boss mo. Kanya pagandahin mo. That's why I don't work for myself to be rich. I work kasi I serve my God and my God will be the one to reward me. Wala akong pakialam sa sweldo. Problema ng Diyos, paano ako buhayin? Problema is kung paano ko ayusin ang sarili ko. You see? Walang maliit na trabaho sa akin. Okay? Lahat yan importante. Ano sabi ng verse 23? Okay? Lahat gawin mo ng buong puso sa Diyos. May nakatingin o wala, gagalingan mo. Bakit? You serve the Lord Christ. Wala naman nakatingin eh. I don't care not. My audience is God. Gagalingan ko. Kasi, sabi ko nga sa mga kasama namin, alam mo ba kung ginagamit namin pag pumunta kami ng Abra? Alin? Si Maron. Gagamitin namin yan. Kanya pag uwi namin, katok ang makina. Bakit? Sa sobrang hirap. Bibili kami ng bagong makina, Neptune. Kakabit namin. We serve. Sa akin, walang malaking simbahan, walang maliit na simbahan. You see? Sulen, what is your problem? What happened? Pinaiyak ka ni Sachi? Tumahimik na. Gusto lang niyang marinig yung pangalan niya sa pulpit. Ah! Pinasag mo naman yung trip ko, Sulen eh. The Holy Spirit was obvious in Joseph's life. Kita ba ang Holy Spirit sa iyo? Ang 1 kilo ba sa iyo, 1 kilo? Ang 1 sako? Lagi nakatanim sa isip ko ang sinasabi ni Mrs. Fajardo when we were growing up. Ano naman, natutuwa ako sa iyo pag nagsiserve ka. Bakit? Walang malit na trabaho sa iyo. Sabi ko, Nang, di ba sabi mo, kung sa sanlibutan, pag nagtrabaho ka ng 8 oras, may sweldo kang 8 oras. Tama? Yeah. Kung magtatrabaho ko sa Diyos ng 8 oras, hindi ba ako kayang pagpalain ng Diyos? Answer me. Right? For you serve the Lord Christ. Wala akong pakialam sa support ko.
In fact, to be honest, I don't even know how much support I have. Bakit? 60% of what you give, I give it back. Okay? 6 months of what I receive from the church, I give it back. Dinadagdagan ko pa. Okay? Nahiyanan lang ako kay Ellen eh. Sabi ko sa kanya, wala ka nang pakialam sa idadagdag ko sa first fruits ko. Basta yung 40% from January to June, sa'yo yan. Okay? Or from July to December, sa'yo yan. Wala na akong pakialam sa'yo. Okay? Pero wag mong pakikialaman yung commitment ko sa Diyos. Okay? Kasi ang mentality ko, pag nag-serve ako, kaya kong buhayin ng Diyos ko. Why would I limit myself? Okay? Alam mo yung tinutulugan namin sa Ilocos Sur? Okay? Sabi ko, malapit na kami. Nasaan na kayo? Meron ako nakitang palayan ito. Di nga po sana, Banggar, malapit na. Di ba? Ano yung Banggar? Banggar. Banggar. Pastor, diretso kayo sa amin, ha? Pagdating namin doon sa vegan, Pastor, baba mo naman gamit mo. Di, kasi kay Pastor lang bayan kami. Yung pala nag-aagawan sila. Kung saan kami matutulog. Sabi ni Pastor, meron na po kayo tutulugan doon ito eh. Sabi ko, kinuha nila yung gamit ko. Dinla sa 3rd floor. May kwarto akong sarili. Dati noon, sa Camellia. Alam mo ang ginawa ng tao, nakinig sa akin? Sabi ko sa kanya, i-honor mo ang Diyos. You know what he did? Sinasara niya yung tindahan niya pag Sunday. Sabi niya, nung pinakinggan ko sa iyan, Pastor, kinapalang ko pananampalataya ko. Ano nangyari? Sabado, magpupuntahan lahat ng order. O orderin lahat kasi alam nila pag linggo sarado. Pastor, nung una hindi kita maintindihan. Ngayon ginawa ko. Ngayon, Pastor, ito na ako. Alam nila, sarado ako ng linggo. At buong Sabado, pagod kami. Nung umaga, sabi ko sa kanya, ba't pagod ka? Umalis po ako ng 4 o'clock in the morning. Nagdala po ako sa Ilocos Norte. Okay ka lang. Alam mo, Pastor, matanda na rin ako. Napapagod ako eh. Sabi ko sa kanya, alam mo, Bert, maraming tao napapagod, pero walang kita. Ikaw hawak mo oras mo. Oo nga po eh. Nakita mo itong 4 na palapag na building mo? Opo. Pag tinitingnan ko sa labas, tuwan-tuwa ako eh. Kasi, di ba? Pag matutulog ka, biglang bubukas yung aircon, biglang mamamatay. Walang tao. Di ba? Ang ganda ng bahay mo. Sabi ni Victor, may nakita akong tumayo. Si Dante yun. Nakita niya katabing si Dante. Di ba maganda yun? Kasi wala nakatira eh. Basta nagugulat sila, biglang bubukas yung pintuan, ganito. Sa 4th floor yun, sa 3rd floor, wala kaming ganon. Wala kaming pakialam dyan. Tapos, iba yung pagkain nila, iba yung sabi ko, ando doon sila, kumakain. Sabi ko, nanonood lang ako. Sabi ko, ito po pero punong-puno yung ref pagdating namin. Kada gising ko ng umaga, parang wala na ng pagkain yung ref, wala ng juice and everything. Makita ko, si Dante, si Victor, laging, sabi ko, okay lang kayo? Okay lang po, Pastor. So, happy kayo? Happy po, happy po. Okay. Di ba minsan lang naman kayo kumain? Yeah, okay. Sabi ko, Bert ha, sila kumitira ha, ako lagi na, opo, alam ko po naman yun. Kanya dinamihan ko po yung pagkain kasi alam ko po, tingnan mo rin, kapkapan mo, baka may nasa bulsa. Baka nagbalot, di ba? No, kidding aside, imagine naglalagay sila, ang natutunan namin si Pastor, to live by faith. There is a direct correlation between substandard workmanship and a poor testimony. Pag hindi ka magaling, pag hindi ka maayos, bakit ka paniniwalaan? Alam mo sabihin nila, magtrabaho nga yan, walang kwente. Tapos ma-Bible study. Kanya itong dahilan kung bakit ginilingan ko sa school. Paano ako makakapag-witness sa mga scholar ng bayan kung ako mismo tanga? You see? Ginalingan ko.
I show to them it can be done. When I call myself a Christian, and I don't do a good work at work, insulto yan sa Diyos. Kristiyano ka, hausyaw ka? Kristiyano ka, nag-uwi ka ng ballpen? Kristiyano ka, nag-uwi ka ng kokonban? Di ba? Kokonban. Bigkas pa lang mali na kokonban. Nawawala yung stapler nung nagalugog na sa'yo. Pag hindi tama ang pagkilos natin, insulto yan. You see? Kanya minsan pag tinitignan ko si Jeff, pag nagtatrabaho sa kwarto niya, nakikita ko, hindi siya pwede mag-substandard dun eh. Pag nakikita ko si Jeff, pag dumadalo ako sa bahay nila, nagtatrabaho, nakikita rin ni Micah at ni Megan, hindi mo pwedeng lokohin yun, mga foreigner yun eh. Hindi pwedeng substandard eh. Ang tanong, why would people hire you? You see? It doesn't insult his character because nobody can touch God's character. But we damage his reputation. Yan ba Kristiyano? Yan ba yung Baptist? Di ba sinasabi ko sa inyo, natutuwa ako? Sa lugar natin, tayo lang ang mas malaki sa Katoliko. Mas malaki sa iglesia. Okay? Sa ibang bansa, sa ibang lugar, pag nakakita ka ng simbahang malaki, patulis. Tama? Kulay berde, green, o gray. Tama? Ano simbahan? Iglesia. Pag nakakita ka ng simbahang malaki, may basketballan at ang mga nagbibisita, nakakulay puti na may nameplate. Ano simbahan? Mormons. Pag nakakita ka ng malaking simbahan na may nagtitinda ng lobo at saka ng sweepstick sa labas. Tama? At pag gumagana ng simbahan, pag nakakita ng simbahan, hindi tapos. Nasa gitna ng bukid. Tapos pag pumasok ka sa CR, maiiyak ka muna bago ka maihi. Baptist yan. Not anymore. Nasa Pasay City tayo. EDSA tayo. Kanya nung maging pastor ako, sabi ko, Lord, kung hindi mo ko gagamitin sa magandang paraan, sa iba mo lang ibigay. Pero kung papansinin mo ko, habang tumatakbo ko dyan, dala-dala ko si Lassie. Lord, nagpapapansin ako sa iyo, ha? Pinasa sa akin, anong gagawin ko? Sabi ko kay pastor, sasama ako sa kanya. Sabi ni preacher rin noon, hindi, sasama ako sa ano sinabi niya, susundin ko. Sabi niya, maiwan ka. O di maiwan tayo. O pinasa na sa akin, anong gagawin ko? Lord, ang kilala mo lang ba si Dr. Army Di Salva? Ang kilala mo lang ba si Pastor Benny Evante? Ako ba hindi? Lord, nandito ako, umiibig sa iyo. Sana mapansin mo ako. That was 96. 97, we put up the building. Sabi ko, 15 meters, walang poste. Lagyan mo ng cantilever dyan. Okay? Ginagawa ito noon, ito gawin nyo. Gusto ko maganda. Yung Baptist tree sa taas, bakit? Dalawa lang pagkakilala sa Baptist. Baptist tree at saka Lord's Supper. Yun lang ang tinatawag na church ordinances. Okay? Baptist, baptism, and Lord's Supper. Okay? Pagandahin natin. Oh. Yung mamama nga sila, ang ganda. Ang reklamo lang nila, ano ba naman simbahan to? Nagsimba ka na, napahirusahan ka pa. Sabi ni Pastor Mel, bakit? Hagdanan, matanda na ko tol eh. Susunod na project namin para sa matatanda. Maglalagay kami, if the Lord will allow, ng elevator. Okay? Para ipapanik sa taas. Doon sa labas, kanya nakita mo may bakante doon. Kasi yun sa labas, yun para pag pumapanik ka, nakasalamin yan. Titignan, hi, nandito kami ha. Saan kayo? Diyan lang kayo? Sorry ha, bye. Okay? We will be going there. Kaya sabi ko, Lord, I want this 2015. Ayaw bayaran namin.
Sabi ko, Lord, ito na. Sabi ko nga, Lord, salamat po. After I posted, a lot of pastor texted me, Boss, magkano yung ganito, ganyan. Ito presyo. Tell me if you want. We can haggle the price. Sige po, bakit? They saw it eh. Noong una tayo mag-cheddar sheet, ayan. Ngayon lahat sila naka-cheddar sheet. I ask you, do they see character in you? Pag binigay sa iyo, will the Holy Spirit be happy to bless you? Yan si Joey, kiniklaim niya Kristiyano siya. Pero siya pinakatamad sa kumpanya. Lo. Ang haba ng coffee break, ang haba. He just get by. Alam mo sabi ni Pharaoh? Look at Joseph. Alam mo sabi ni Potiphar? Look at Joseph. Alam mo sabi nung prison guard? Look at Joseph. Iba siya. Pinagkatiwala namin. Walang malit na trabaho sa kanya. Lahat gumaganda. Look at what work he does. Kapatid, we ought to be the best you can at work no matter what you do. Mag-shine ka ng sapatos, mag-drive ka, gawin mo, dapat iba ka. Ang mindset, you're not a driver, you're not a salesman, you're not a businessman, you're not a store owner, you're not an engineer, you're not a teacher who happens to be a child. You're a child of God, you're a Baptist who happens to be a businessman, who happens to be a student, who happens to be an engineer, who happens to be a policeman. Dapat nakikita sa'yo na may Panginoon ka. You see? Makikilala ba ang Bible baptism? Pag ikaw nakita, ay pagka kay Joey galing yan, magaling yan. Hindi yung, kina Joey yan? Ba't ganyan? Do you understand how I make you look good to other churches? I speak well of you. Do you want us to revert sa average, the best of the worst and the worst of the best? Or magle-level up tayo? You see? Alam nila, pag may sasakyan ako, kakalikutin yan. Beri mo yung ang motor ko palang Harley yung una, yung binigay nyo. Pag umalis kami, yung nauna sa akin, 1.8 million yung motor niya, lahat sila mahal. Sa akin, yung binigay nyo, you paid for it, and I thank God for that. Pero sasabihin nyo, bomba, sila, hindi po, kayo po. Kasi iba po yung motor nyo eh. Mas maganda yung sa kanila, mahal yun. Mahal nga, pero iba ho yung sa inyo eh. They see some distinction. Pag tumayo ka ba, nagsalita ka, will they see the Lord? Huh? We will be celebrating the 41st anniversary. Anong gagawin mo? Are you raising the standard or lowering it up? Down? Huh? You're not called to be better than others. Ate Nonet, you're not called to be better than Ate Violi. Ate Violi, you're not called to be better than Beth or Tess. Or Ate Emmy. No. You're called to be the best version of yourself. Ang kalaban mo, sarili mo. Hindi ibang tao. I'm not called to be the best pastor in our country. I am called to be the best version of myself. Okay? I told you kaninang umaga, I have issues. I am not awesome. May problema ko. I'm in the middle of my battle against sin. And I'm still struggling. And I'm still obeying God. You see, you're called to be the best you can be. The reason why, in spite of difficult circumstances, si Joseph nag-succeed at naging second man in command sa lahat, because wherever he is, wherever he was, no matter where he was serving, he always gave it the best shot. Best shot.
Siguro kung buhay pa si Eminem noon, kung buhay siya, sasabihin, natuto ka sa akin, ano? Will you take it or leave it away? Diba? Best shot. Dalang katwiran ko, kung kumanta nga si Glock 9, pag kumanta nga itong sina, andito na si Chito, di ba? Laglagan na. Oh. Ginagalingan, tapos tayo Kristiyano. How shall? Hello? It doesn't matter kung sino boss mo. The issue is not who your boss is. The issue is this. Anong klaseng Kristiyano ka? Servant di ba? Dapat pag tinignan ka, they will see God in you. They will see some distinct characteristic. Yung sasabihin ng mga tao, pambira, iba to. You see? Kanya sinasabi ko sa inyo, I may look proud, but let me tell you, in heaven I will be walking the streets of gold. Am I correct? Ano kalye sa langit? Come on, help me. Ano kalye sa langit? Kanya walang taga-DPWH doon. Kasi babakbakin. Is it much for me to look better and do better? Anyway, I will be going to heaven and I'm gonna walk in the streets of gold. Ngayon pag nag-uusap sila, ang pinag-uusapan, boss, mahal na singil kay Boss Verly. Bakit? Nagpagawa ng 2 barong. 100,000 ang binayad. Kulit nyo eh. Sabi ko sa akin kayo dumaan eh. Pag sa akin kayo, kausapin si Dante. Kanya ihagal yan. Yung mga kaibigan kong pastor, ang suot ng mga rong, kagaya ng mga suot ng mga preachers nyo. You see? I let them wear what I wear. Kanina sabi ko kay Richard Dante, kagabi, tawag si Dante. Sige po. Nagbibistan po. Okay. O ito. 2 hydrogen bottle to. Okay? Text mo si Dr. Yusalva at saka si Pastor Ken. Sa kanila yan. Padala mo. Ako, salamat po. Sabi ko kay Pastor Ken, Tol, pinadala ko na sa'yo, ha? Sige. Kasi, bakit? Hindi ba napakasarap na pag nagtatrabaho ka, tumatawid ka, nagtitinda ka, nagnenegosyo ka, kumakanta ka, everything, they will say, when I enter heaven's glory and I see my Savior's face, I will offer Him 10,000 years of praise. Then I'll find that special one in whose life I saw God's Son. And through tears of joy, with trembling lips, these words I say, I saw Jesus in you. I saw Jesus in you. I could hear His voice in the words you said, I saw Jesus in you. In your eyes, I see His care. I could see His love was there. You were faithful, and I saw Jesus in you. Meron ba magsasabi sa iyo ng ganyan? Kung ang yung kasama mo sa bahay, hindi mo makumbinsi. Yung boss mo, sa trabaho, wala. Nagre-reklamo ka. Luke 16:10 ang sabi, He is faithful that's in the least, is also faithful in much. Yung hindi matapat sa kaunti, hindi magiging matapat. Now listen, people will say, when I'm big, then I'm going to be faithful. Mali. Hindi ka pa malaki, maging faithful ka na.
What are you doing about the day-by-day responsibility right now? Ano ginagawa mo? Okay? Are you being faithful in the little things? Pag wala na akong utang, I'll start tithing. Who are you kidding? Mas maganda na may pinagdadaanan ka tapos nagbabalik ka ng tithes mo. Okay? Nagsimula ako when I have nothing. Oh, may lumapit sa akin kahapon, Pastor, pwede po bang tanggapin nyo na po ako? Sabi ko, pag-pray mo muna. Pag dinesisyon mo yan, baka mamaya pag-initan ka, pinag-iinitan na po ako eh. O pag-pray mo, pag-pray mo. Pero ito muna sasabihin ko sa iyo, ha? Huwag ka muna pumasok sa ministry, trabaho ka muna, tapos yun sa trabaho mo, bayaran mo na ang utang mo, tapos tsaka ito, tapos makinig ka lang, makinig ka. Okay? Huwag ka muna magpabida-bida. Humble lang muna, hayaan mo ang Diyos magtanggap sa iyo. Salamat po, Pastor, ha? Oh, paririnig ko sa ito, ha? Okay? Ito yung pinadala sa akin, oh. Pinarinig ko sa kanya. Oh, ano sabi mo? Ba't ako hingin ng tawag sa kanya? Wala naman ako ginawang mali. Siya nga gumawa ng mali. O, sinabi mo yan. Opo, ako po yan eh. Oh, okay na yun. Bakit? Pinarinig ko lang sa iyo, alam ko. Pero hindi ako nagalit sa iyo, ha? Okay? Salamat po, Pastor. Pwede bang tawagin kitang tatay? Tignan mo muna, baka marami ka makaaway. Okay lang ako. Okay lang ako. Hindi kita kaaway. Pwede po magsimbat sa inyo? Ikaw, in-invite nyo namin yung unsaved. Salamat po, ha? Okay lang yun. When everything settled down, magiging faithful ako, tatapusin commitment ko. Tatapusin yung first fruit ko. Na. Kahit magulo, start reading your Bible. Kahit magulo, start mo na magbalik. Bakit? If you're not faithful with the responsibility that you have, little responsibility, God is not going to give you big responsibility. Kailangan maging faithful ka sa maliit. Okay? Kanya ako kahit sa taas, pag tinignan ko yung mga silya, pag hindi pantay-pantay, papantay-pantayin ko yan. Bakit? Pero na akong problema, obsessive-compulsive disorder. Ayoko nang di pantay-pantay. You see? Kailangan papantayin ko yan. Kailangan maayos yan. You see? Kagabi nasira yung laruan ni Bron. Why? What happened? What's your crying? Natanggal yung kamay. O, di pray tayo. Lord Jesus, thank you. O, kita mo na, Lord Jesus, thank you. Ayusin natin. O, ayusin ko, ha? Thank you, Lolo. I love you. Inayos ko. Ito yung isang toy mo nasira. Okay? Ayos na. Thank you, Lolo. Kaya nung umaga na ako makakain na, Lolo, magaling na siya. Oh, doon, kunin mo kay Lola mo. Lolo, thank you, ha. Magaling na siya. Yes, ha? O, kita mo? Ang tanong ko sa iyo, do you fix broken toys? Do you have time to fix broken toys for the kids? Is it okay? Thank you, Lolo. You know what? What, Lolo? I envy you. Bakit po? I don't have toys like that when I was growing up. And I'm happy that you don't experience what I experienced. Thank you, Angkong. I'm happy for you. Oh, pag malaki na si Solen, ha? Pwede na maglaro, ha? You don't bully her. Yes po. Take good care of her. Opo. Kamusta ka? Kamusta ang responsibility mo? You need to fulfill your responsibility. And whatever you're doing, do the best you can. One shot. Just one shot. You see? Sa firing range, pag pumutok na may pak. One shot. Isa lang yan. Okay? Kailangan pum. Pag tinignan ka, it will be good. The Bible says every task, ano man yan, it's your opportunity to develop and to demonstrate faithfulness.
Pag Kristiyano ka, pag saved ka, walang maliit na trabaho. Walang malaki. Lahat yan mahalaga. Everything you do, people are watching you. And God is watching. Ang tanong, are you being faithful on little things? Huh? Di ba binasa natin kanina yung Colossians 3:24 and 23? Ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ng buong puso sa Panginoon, hindi sa tao. Verse number 24, kasi nalalaman mo na sa Panginoon ay tatanggap ka ng gantimpala kasi ang pinaglilingkuran mo, Diyos. Pag naguhugos ko ng jeep, 5 piso lang yun. Gagandahan ko, 5 piso. Bakit? I'm serving my God. Noong naging janitor ako sa BPI, I'm serving my God. Lord, kagalingan ko. Ikaw to eh. God always rewards faithfulness in the little things. Huwag kang maghintay ng big break. Okay? Don't wait for big breaks. You're not being faithful in the little things right now. Hindi pwedeng malaki. Magsimula ka. Start where you are and use what you've got. Servanthood and stewardship go hand in hand together. Pag faithful ka, mabuting steward ka. Ano sabi ng 1 Corinthians 4:1? Okay? Ipagpalagay mo na kami sino man ay ministro ni Kristo, okay? Tayo'y minister of Christ and steward of the mysteries of God. Verse number 2. Bukod dito yung kinakailangan ng steward, ang tao'y matagpuang tapat. I ask you, sa baon na meron ka, sa sweldong meron ka, sa kinita mo sa tindahan, how are you handling the resources that God has entrusted you? Okay? To become a real servant, you're going to settle the issue of money in your life. Are you faithful sa baon mo? Nagsimula ako, violet sa baon ko. Hail sa baon ko. Honor God sa baon mo. Then God will give you bigger. Hindi nga kasya sa akin to eh. Di mas maganda yun, hindi kasya. Magugulat ka, magkakasyahan. We must remind ourselves why we are serving our God. Bakit ka nagsaserve? What's the point? What's the catch? Ano sabi ng Luke 4:16-14? At ang mga Pariseo na maibigin sa salapi, narigang lahat at tinutuya siya. Okay? Hindi sinabing you should not, but you cannot. Jesus is saying selection is the name of the game. Living for ministry and living for money are a mutually exclusive goal. Ano pipiliin mo? Will you serve God or will you serve money? I serve God. Kung ikaw ay servant ng Diyos, you cannot moonlight for yourself. All of your time belongs to God. At ini-insist niya yung exclusive allegiance, not part-time faithfulness. Money has the greatest potential to replace God in life. Pag kumita ka na, kakalimutan mo na yung commitment mo, kakalimutan mo na yung dapat mo ibalik. No. Most people get sidetracked from serving materialism than anything else. Sasabihin, I achieve my goal. Okay na ako. Pag nakuha ko na to, may bahay na ako, I'm gonna serve my God. No. When Jesus is your master, money serves you. But if money becomes your master, you become a slave. Wealth is certainly not a sin. But failing to use it for God's glory, kasalanan niya. Naluluwalhati ba ang Diyos sa pera mo? Maraming tao, they're always more concerned about ministry than money. The Bible is clear. God uses money to test your faithfulness as a servant. Kalahati ng parable ni Kristo sa Matthew, Mark, Luke, and John deal with money. 1 of 6 verses sa Matthew, Mark, and Luke deals with money.
Jesus spoke more about money than he did about heaven. Jesus spoke more about money than he did about hell. Bakit? Alam niya yung dahilan ba't di ka natutulog. Wala kang pera. Bakit nag-aagaway sa bahay? Ba't nagdidimahandan mga kakapatid? We spend much time earning money, making money, but we need to understand that God wants us to use it wisely. That's why Jesus talked about more money. Ano sabi in Luke 16:11? Kung hindi ka tapat sa pera, sino magtitiwala sa iyo ng tunay na kayamanan? How you can manage your money affects how much you can bless. God bless you. There are two kinds of people. Kingdom builder and wealth builder. Nasan ka? Wealth builder, they continue to amass wealth for themselves, no matter how much they make. Para kang mga taga-DPWH. But kingdom builder changed the game, the rules of the game. They still earn money, but they do it in order to give away. They use money to wealth, to fund God's church and His mission. That's why when I look back in my life, I always say, Lord, natitira sa akin 40%, kay Ellen pa yan. You see? Kay Ellen pa. Wala akong ano. You see? Wala akong hinihingi sa Kanya. And I thank God for that. At Bible Baptist Church, we have people who have business. And some are owners of business. They learn to be partners of me. Ang tanong ko sa iyo ito, will you be my partner? Pastor, estudyante lang ako. Di mag-start tayo sa estudyante ka. Pastor, mahirap lang ako. Di magsimula tayo, mahirap ka. Ang tanong ko lang ito, ano ang bag mo? Okay? Ano magagawa mo? Doon ako nagsimula eh. Okay? Doon ako nagsimula. Servant thinks more about others. Servant thinks like steward, not owners. Number 3, servant thinks about their work, not what others are doing. Ang tinitignan ni Camille, yung trabaho niya, yung ministry niya, hindi ginagawa ni Kian, hindi ginagawa ni Steve, hindi ginagawa ni Aldrich. No, yung tinitignan niya, yung ginagawa niya. They don't compare, they don't criticize, they don't compete with other servants. Kasi they're too busy doing the work of God that God has given them. Alam mo, pag busy ka dyan, wala kang pakialam sa iba eh. Gagawin ko to, gagalingan ko. Competition between God's servant is illogical. Bakit? We're on the same team. Iisang simbahan lang tayo. Our goal is to make God look good, not ourselves. Iba-iba assignment natin, and we're uniquely shaped. Ano sabi ng Galatians 5:26? Huwag tayong maging palalo. Huwag tayong mag-desire ng vainglory. Huwag nating asarin ng iba. Huwag tayong mainggit sa iba. Pag nasa church ka, pag nasa Bible Baptist ka, walang place dyan for petty jealousy between servants. When you're busy serving, you don't have to be critical. Alam mo kung ako kumanta dyan, ito gagawin ko. Alam mo kung ano, merong dating member si Pastor na si Oscar. Kalimutan ko yung apelyido nun eh. Pambira pag nagpipreach para, alam mo kung ako pastor dyan, hindi ko sasabihin. Kanya nung preach siya, sabi niya, ako kung pastor dito, ito gagawin ko. Sabi ko sa kanya, sasapakin ko mukha mo. Para sinasabi mo, mali si pastor. You don't do that. Okay? Pag may suggestion ako, hindi tinanggap ni pastor, tutuprin ko yung sa kanya. Bakit? Siya pastor, hindi naman ako eh. Oh. Itatabi ko yun. Sige po, tama kayo, mali po ako. Gawin natin yung gusto mo. Okay? Pag hindi na tinanggap yung suggestion ko, hindi ko igigit. Hindi say, loko pala to eh. Tama ako, hindi. I don't do that. Bakit? He is the overseer of the church, not me. Okay? Any time spent criticizing others is a time that could be spent ministering. Imagine, dapat nagsaserve ka, inuubos mo sa paninira. Oh, babantayan mo pa.
Naka-CCTV. Tignan mo, ginagawa tulog sa pansitan. Real servants don't complain of unfairness. Wala silang pity party. Wala silang resentment. Ako na naman nautusan, samantala ito, paupo-upo lang. Sa akin, privilege yun. Okay? Privilege. You see? Privilege ka na mag-serve. Sinabi ko lang kay Pastor Fajardo kahapon, Pastor, sorry ha, yung doktor late na ho dumating and he does not want to meet with you na hindi siya maayos. And I'll schedule it next week, okay? Kasama si Mrs. Fajardo, kailangan namin yung biochemistry mo, aayusin natin yan, and I'll get back at you. Sige, ha, ready pa naman ako, okay? Sabi ko, yung gamit mo rin ha, inaayos na namin ni Preacher Moring, pagbalik sa niyan, hindi mo na makikilala yan, maganda na po yan. Sige, Joey, wala po yun. Pag may nakita akong mali sa iba, I let my master handle it. It's not my job to defend myself against criticism. Wala akong pakialam dyan. Pagtawanan mo ako, I'm fine. Laitin mo ako, I'm fine. Titignan lang kita. Okay? I'll just do my best. Sabi ni Nehemiah chapter 6 verse 3, at nagsabi siya, nagsuko sa kanila, ano sabi niya? I am doing a great work. Ang ganda ng ginagawa ko, hindi ako pwedeng bumba. Why should the work of God cease? Bakit titigil yung gawain dahil makikipag-away ka? Matitigil ang gawain, makikipagsagutan ka. Saan naubos ang oras mo? If you serve like Christ, you can expect to be criticized. The world and even much of the church will not understand what God values. Ito yan. Huwag ka na lumayo. Mismong kasama mo, hindi ka maintindihan. Bakit? Iba yung level ng commitment mo eh. Okay? Hindi maintindihan. Tinatawag ko, si Joey, sip-sip yan kay Pastor Fajardo. Ang sip-sip, may sinisiraan. Wala akong siniraan. No. Ngayon, pag tinitignan ko, sabi ko, buti, hindi ko pinatulan to. Kanya pag kinanta ko yung through the years, totoo sa akin yun. Wala akong iniwan. I remain faithful. One of the most beautiful acts of love shown to Jesus when he was crucified by his disciples. Imagine, Mary took the most valuable thing she owned. Expensive perfume. At ibinuhos kay Kristo. Binuhos. Yung lavish service niya. Sabi ng mga disipulo, lalo na si Judas, sayang. Sana tinulong lang sa mahirap. But Jesus called it significant. Why significant? It's like planting seeds on God's Great Commission. Hindi ba dapat doon tayo nauubos ang lakas natin? Yung mong sasabihin natin, I can help fulfill His mission by keeping my eyes on Him and sharing His love with other people. Hindi naman sabi ng Matthew 26:6. At nung si Kristo'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na leper, verse 27, may dumating na babae, may alabaster box, na may precious ointment, at ibinuo sa ulo habang siya'y nakaupo at kumakain. Verse 8, at nung makita ng disipulo plurals, nagalit sila. Ba't sinayang? 1 taong sweldo yan, sinaboy na sa ulo, sayang. Verse 9, dapat binigay na lang to sa mahirap. Verse 10, narinig ni Kristo at naintindihan niya. Bakit yung ginagambala yung babae? Siya'y gumawa ng magandang bagay sa akin. Verse number 11, lagi niyong kasama yung mahirap. Ako minsan yun ang makasama. Sabi ng verse 12, siya nagbuhos ng ointment sa aking katawan at ginawa niya kasi mamamatay ako at ilulubog ako at ililibing. Verse 13, sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo na siya'y namatay, nalibing itaboy ng buli, ang babaeng ito magiging memorial. Every time that you send your money to propagate the gospel,
may bahagi ka. Alam niyo mga kapatid, I would like to be honest with you. Maruhirap pong magpastor. Gumagaan kapag kami kasama ka na marunong magmalasakit. Gumagaan kapag may mga tao na nagbabata ng tungkulin. Yung marunong tumulong, yung marunong sumuporta, yung marunong magsakripisyo para sa gawain ng Diyos kasama ng pastor nila. Ano magiging resulta? Mahirap mag-accomplish kapag walang members na handang umalalay sa gawain at sa leader. Gumaga ang trabaho. Gumaga ang ministry kasi nandyan ka. Kayo na nagbibigay ng ikapo. Kayo na nagbibigay ng mission offering. Kayo na nagtatapos ng first fruits. Marahil nasasabi nyo, dapat binigyan lang sa misyon, sa mahirap. Ano sabi ng verse 9? Sana binigay sa mahirap eh. May mga ganyang klase ng tao. Akala mo concern na concern, pero hindi. Ano pagkakaiba? Ano pagkakaiba ni Maria kay Judas? Ang kaiba nila, si Judas nakatingin sa halaga, sayang. Si Mary nakatingin kanino? Nakatingin sa halaga ni Kristo na tumubos sa kanya. Ang tanong ko sa iyo, paano ka tinubos ni Kristo? Ano pinambayad siya? His precious blood. Kalabisan ba na maging faithful ka na magbigay ng offering? Kalabisan ba na tumulong ka sa mission? Kalabisan ba na tapusin mo yung first month? I'm giving 60%, 10% tithe, 10% kay Pastor Fardo, 20% local mission, 20% world mission. Since 1991. It's my privilege. I don't give God yung natitira sa akin. Ang natingin ko, yung halaga ng Diyos sa akin. Minsan, mahirap bitawan ng pera kasi doon ka nakatingin. Pero kung nakatingin ka kung kanino mo ibibigay, hindi mahirap yan. Pag nagbibigay tayo sa Diyos natin binibigay. Kaya pagpalain ka o hindi, tatapusin mo yan. Pag naisip mo na gawain ng Diyos to, hindi ka mag-iisip. Pag naisip mo na may naliligtas, magbibigay ka, hindi mo intindihin yung halaga. Dapat maalala mo, undeserving tayo. Dapat maalala mo, kahit unworthy tayo, unlovable tayo, God is using us and God has given us gifts and God has steward of God's manifold grace. Ginagamit natin to. Dapat sa ganito tumatakbo isip natin eh. Dapat sa paglilingkuran natin kasi nakilala natin ang kabutihan ng Diyos. Ano sabi ng verse 13? Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang gospel na ito, itong babaeng to yung ginawa niya. May ag-alala sa kanya. Kanya na maintindihan ko to. Sabi ko kay Pastor Fajardo, Pastor, magkano ibibigay ko sa mission offering? Kung nagbibigay ka ng tithes, dapat pareho ng tithes mo. 10%? Okay. Bakit? Wala. Tinanong kita. Ginawa ko 20%. Since binata ko. Nung pinanganak si Jeff, ginawa kong 40%. 10% tithes, 10% love, 20% mission. Pinanganak si Jeff, ginawa kong 10% tithes, 20% local, 30% mission. Hanggang binago ko, sabi ko, di naman ako pinagpipray ng mga missionary na to eh. Tanggalin ko na yung 10%. Binawa kong 10% sa Panginoon, sa church, 10% kay Pastor Fardo, 20% sa love offering, 20% sa mission. O di masaya ako. Lugay ko? Wala akong pakialam sa iba. Hindi ako nagsisip-sip. Ano sisip-sip ko, Pastor? I would like to be a blessing to him. That's how I say, I do it anyway. Gagawin ko to, may kasama ako, wala. Tatapusin ko to, may kasama ako, wala. Nung sabi ni Pastor Benny, magkano binigay mo, Joey? 60% po. Ako, Joey, 80%. Good. Maabot ko rin yan. Sabi niya, natitirang 20%, Joey. Binibigay ko sa sarili ko yung 10%. Good. At yung 10% sa Diyos-Diyosan ko. Yung malit, sino Diyos-Diyosan? Si Pepat. Ako po, hindi. 60% binibigay ko sa Diyos. Yung 40% ko, lagay ko. No. Sa Bisaya, pangit yung lagay. Sorry. Bribe ko kay Mrs. Ellen. 40%? Yeah. Ganyang kalaki pag-ibig ko siya.
40%. Ikaw, saan ka nabubuhay? Sa biyaya ng Diyos. Imagine from 91 up to now, I don't receive support. Kailan lahat yan? Mukha ba akong mahirap? Mukha ba akong pinabayaan ng Diyos? Okay? May mga tao magbibigay sa akin ng shaw-shaw. Fine with me. Wala akong pakialam sa iyo. Okay? Kasi hindi maiksi ang kamay ng Diyos sa akin. You see? I'm not dependent on people. I'm dependent on my God. I'm gonna do my best for God. When I do my best for God, God will do His best. Ano sabi sa verse 10? At nung maintindihan ni Kristo ang sinasabi nila, 26:10, at sinasabi, bakit ginugulo niyo yung babae? Gumawa siya ng bagay na mabuti. That's all that matters. Your service for Christ is never wasted because of what others say. Hindi sayang. Pag-serve ka at nagsaserve ka, hindi sayang. 42 years I've been serving God. 42 years I've been doing that. Hindi ako nagsisi. Hindi ko sinabing, sayang yung binigay ko, pastor. Ngayon, hindi lang si pastor ang binibigyan ko eh. Anak pa niya, apo niya. You see? Ikaw nga, hindi kita maramdaman sa sarili ko eh. Ramdam ba kita? Hindi ko in-issue yun. Okay lang ako. Okay? Pero sa pastor ko, I take good care of him, I take good care of his family, and even his grandkids. Sabi nga ng mga anak, salamat po ah. Sa ibang churches, inaalagaan nyo kami. Sabi ko, hindi ko na nga alam kung saan ko lalagay sarili ko sa inyo eh. And I thank God for that. It's my privilege to serve the pastor's family. You see? Sabi ni ni Hamed. Kasi alam niyo ba si Hamed wala rito ng linggo? Alam niyo kung nasan? Nagpipreach sa Mindanao. Pinagpaalam sa akin niya ng isang pastor, pwede po bang pumunta si Hamed dito para mag-preach? Pwede. Pastor material yan, yung asawa lang ang ayaw. Kaya sa chat group namin, I'm so happy and I'm praying for Pastor Hamed. Nag-preach. You see, tuwan-tuwa yung mga taga Mindanao. Na-bless yung mga churches sa Mindanao. Nakausap niyang pastor, kalmado na ako, salamat, nagpunta kayo. Hindi sinasabi sa akin yun, sa kanya sinabi. Pero sabi lang sa kanya, nagpapasalamat ako kay Tatay Joey, hindi ako sinusukan, tinatawagan ako lagi, kinukulit ako, kamusta ka na? Anong ginawa mo? Okay ba to? Ito. Ang telepono ko, 3 beses ako mag-church every day. Umiinit ito sa dami ng tawag. Because we care. Hindi para kumita, kundi para mag-alalay. Are you a servant? Ha? Inaayos ko yung schedule ko sa kanila. Ang lusot ko lang noong last week, Pastor, pasensya na po kayo ha. Sa Ilocos po ako, wala ko naman. Ha? Anak po ng pastor, parang ikaw, di ba? Si Pastor Ron, tapos si Pastor Ungkoy. Okay. E nung last Monday, ay naku po, yung kaibigan niyo po, yung nag-preach tapos nag-forward ka noong 1968 kay Pastor okay nga pala. Tapos yung, siyempre, anak po ito ng pastor. Sige, ingat kayo dyan ha. Salamat po. I adjust myself. Sabi ng mga tao, pagkatapos mo dumating ng umaga ng Friday, anong ginawa mo? Pahinga lang ng konti, tapos may mga bisita, tapos pumunta na kay Pastor Fardo, tapos umuwi kami mga 1:00, 2:00. Okay, kamusta siya? I'm worried.
I'm worried. You pray for him. Manas eh. Natatakot ako dun. I don't like what I saw. And sabi ko doon sa kausap ko, kulitin mo yung doktor. I want a meeting with him. Emergency to. Sige po, aayusin namin. Okay? Please, prioritize mo si Pastor Fajardo. Kahit late na ako, kahit wag na ako, si Pastor Fajardo lang. It is what you do, not what you're doing. And we close with this. Servants base their identity in Christ. Okay? Pag nagsaserve ka, ang identity mo nasa Panginoon. Dapat alalahan mo, you are loved, accepted by Christ, and servant don't have to prove their worth. Wala kang dapat patunayan. Nothing to prove, nothing to lose. Dapat willing ka na tanggapin ang trabaho kahit walang pumapansin sa iyo. One of the most profound example of serving from secure image is Jesus Christ. Imagine, hinugasan mo yung paa ng mga disipulo. Washing feet was equivalent of being a shoeshine boy. Isang trabaho devoid of status. Pero alam ni Kristo kung sino siya. So the task did not threaten His image. Ano sabi ng verse 13, chapter 13, 3 and 4? At alam ni Kristo na ang Panginoon binigay na lahat sa Kanya. He was come from God and went to God. Verse number 4. Siya'y tumayo, tinabi ang kanyang suot, at siya'y kumuha ng tuwalya at kanyang itinali sa kanyang sarili. Bakit? Magsaserve siya. If you're going to be a servant, settle your identity with Christ. Only secure people can serve. Kaya pag hindi ka secure, hindi magsaserve. Insecure people will always worry about how they appear to others. The more insecure you are, the more you will want people to serve you. And the more you will need their approval. Pero pag Kristiyano ka, sabi nga ni Henry Nouwen, in order to be a service to others, we have to die to them. That is, we have to give up measuring our meaning and value with the yardstick of others. We become compassionate. Pag ibinati mo yung halaga mo kay Kristo at yung identity mo sa Kanya, malaya ka sa expectation ng ibang tao, and what allows you to become the best servant ever. Let your life to be lived in an audience of one. Servants don't need to cover their walls with plaques and awards. No. Wala kang i-insist na dapat ito yung title mo. Or robe of superiority na servants find status, symbol unnecessary, and they measure their worth. They don't measure on their achievement. Ang kanilang measure lang, 2 Corinthians 10:18. For he that commended himself is approved, but the Lord commended. Imagine na si James, ano sabi niya? A servant of Christ, of the 12 tribes, sabi ng James 1:1. Servants. The closer you get to Jesus, the less you need to promote yourself. I ask you, who are you serving? Huh? Do you enjoy helping people? Do you enjoy doing ministry? Do you serve with gladness? Why do you serve with gladness? Kasi mahal mo ang Diyos. Kasi grateful ka sa Kanyang biyaya. Kasi alam mo that serving is the highest use of your life. At alam mo ang sabi ng Diyos. Hebrews 6:10, ano sabi? Ang Diyos ay hindi unrighteous to forget your work of faith and your labor of love na pinakita mo sa Kanyang pangalan na nag-serve ka to the saints and to minister. Di ba? Imagine kung lahat ng member natin, servant. Imagine kung lahat tayo handang mapagod. The only happy people are those who have learned how to serve. Are you serving? Are you serving? I want to be a servant. I have been serving for 42 years. If God will add me another 40 years, it means 91
I'll still serve. I don't care. Masaya ako. Masaya ako na mag-serve sa Diyos. I challenge you. Are you a servant? Let's all stand up, please. Father, we thank you. Tulungan mo po ng aming paningin ay nakasalalay sa iyo. Tulungan mo po na makita namin na ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang siyang aming katwiran, ikaw ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Alisin mo po ang kayabangan sa aming puso. Help us to be your servant, nothing more, nothing less. Will you come at the altar and say, Lord, help me to be your servant. Dito po sa altar. God bless you.